Hinirang na pinakamayamang probinsya ang Cebu nitong 2023. Sa biyaheng ito, kakaibang yaman ng Cebu ang tutuklasin natin. Dito sa bayan ng Toledo. I really dig this place. This is a perfect, relaxing setting for me. Kung saan may mga kasama tayong not one but two Cebuana pride. Mula kay Sisi, Cherry Bomb Rondina, nabatak kung humampas. Is parang magpo-form ka lang ng heart. Heart? Dito sa ano. Hindi. Ito. Sorry. Hanggang sa isa sa pinakamagandang dilag sa universe, Beatrice Luigi Gomez. Ganda ng view, di ba? Nasa taas pa rin po tayo ng jeep. Let's go, Biheros! Tuklasin natin ang treasures of Cebu. Ano pa nga ba ang dapat unahin dito sa Cebu? Siyempre, lechon. Ay! Kakalipag lang mula sa Mactan Airport. Siyempre, kaya unang pakay natin ay makatikim ng lechon. Ay. Ako, nakalimutan ko yung wallet ko. 5, 10. Ko, 13 pesos. Anong mabibili ko sa 13 pesos? Anong problema, sir? Ha? Anong problema? Wala po. Wala. Bibili ka po ba ng lechon? Pero 13 pesos lang. Okay lang yan, sir. Ha? Halika kayo, sir. Pasok kayo, sir. Dito sa bayan ng Toledo, alam niyo ba kung saan makakarating ang 13 pesos nyo? Sa halagang 13 pesos, meron ka ng lechon! Dahil dito sa Toledo, matatagpuan ang most affordable lechon in town. Ang lechon liog o lechong leeg ng manok. Bakit di naman naisipan na magbenta ng leeg ng 13 Kasi, sir, sayang naman yung isang buong manok. Kunin naman ng liig, tapos hindi namin ibibenta. So, para mapagkapirahan din, so ibibenta din namin. Yes, kayo mismo nagtitibla? Yes, sir. Kami mismo yung nagtitimpla niyan. So, pag sinabi ko chicken leg, 13 pesos din yun. 13 pesos lang yun. So, yung chicken leg, 13 pesos din yun. Hindi, sir. Yung chicken leeg lang. Ang leeg! Husgahan na yan, Biheros. Iniisip ko talaga lechon na baboy. Although, ang lechon kasi is style of cooking. So, lechon na leeg. Uy! Aba? Sarap nito ah. I mean, wala kang masyadong kinakain na karne, pero yung skin, malinamnam na at masarap. Bukod sa lechon liog, meron din silang lechon manok at lechon lempo. The best daw ang mga itong isawsaw sa kanilang homemade sauce. Yung sauce niya ay definitely complements dun sa marinade. It's a great idea. Ha! Nakakain ako ng lechon! Nek mo! Ang yaman ng mga taga-Toledo na lechon liog, hindi ginto ang presyo. Pero itong mga kasama ko, ilang ginto na ang nasungkit sa larong volleyball. Walang iba kundi ang Cebuana na si Sisi Cherry Bomb Rondina. Sa kanyang volleyball career, ilang beses na siyang hinirang bilang MVP o Most Valuable Player. At kamakailan lang, hinirang bilang First Best Outside Spiker sa 2024 All-Filipino Conference. Siyempre, palalampasin ba natin ang pagkakataong maturuang pumalo ng Best Outside Spiker herself? So yung mga height ko na mga 5'11", di pa? Ano lang tayo? 5'11". Ha? Mga 5'11". Parang hindi. Hindi alam yun. Ah, okay. So, mga 5'11". Ikaw mga 6'1"? Hindi. Mga 6'6". Exactly. So, anyway, kain lang kayo ng kain. Tapos tatangkad din kayo para maging volleyball player kayo. Ang hirap magsinungaling dito. Kapag hindi naglalaro, paborito raw ni Sisi magpunta sa beach. Ito kasing si Sisi, lumaki sa tabing dagat sa Compostela, Cebu. Cherry yung totoong pangalan mo. Cherry Ann. Paano, Cherry Ann? Paano naging Sisi? Sa hirap po talaga ng buhay namin dati. Like, wala kaming ulam. Ang ginagawa namin, dadala kaming kanin, suka,
Tapos uupo lang kami sa parang mga malalaking bato. Tapos makikita mo yung mga ganitong maliliit, like maliliit talaga. So, Hindi na tawag talaba. hindi. Sisi talaga ang tawag. Yun, yung mga maliliit, yun yung tawag na Sisi. sisi. So, naging araw-araw na namin siyang ulam. And ayun, ang tinawag nila sa akin, sisi girl. Kayamanan na raw noong maituturing para kina Sisi ang sisi o iyong maliliit na talaba. Pagdating sa close to sisi, Yeah. ito na siguro yun, I guess. Oo, yan Medyo pinalaki lang ng konti. So usually, paano nyo ba kinakain itong, well, ito talaba na to? Kalamansi. Ganito ako. Tapos, asin. Sin? Medyo matigas siya, so kailangan na natin siyang kamayin. Ay, hindi ba Pwede naman, pwede naman. Pwede naman. Ay, sorry. Hindi nakikita ko lang sa kamayin. Apo. Buhay ka na. Ay, ang sarap nga. Sure? Hindi nga. Ang sarap din kasi ng sauce. Totoo. Okay. Sarap. So parang kahit yung seafood ba na fresh, lalagyan mo ng suka, pati may anghang, parang lahat Kikilawin. sasarap. Kikilawin, no? Tapos lagyan mo lang ng kalamansi para mawala yung Lansa. Ganun. Ang sisi at talaba, tila ba hindi na niya maalis sa kanyang sistema dahil ito raw ang kinakain niya bago lumaban. Ito, sa Manila, ito rin yung pre-game ko paggabi. Hindi nga. Promise. Yan na yun. Talaga. Pre-game ko. Yun yung kakainin mo pre-game kasama ng kanin. Mm-mm. May iba ba? May ibang ulam pa o yun na yung dalawa na yan? Basta more on suka talaga Suka ako. talaga, no? Pero ang malaking pangalan na ngayon sa larangan ng volleyball na si Sisi, simple lang ang pinagmulan. Background namin sa pamilya namin, wala talaga. Walang bahay, wala lahat, wala kaming ari-arian. Nakakain din kami ng panis na kanin. So, sa sobrang hirap. Parang yun kasi yung naging motivation ko na nung pagkakain ko nung panis na yun, sabi ko parang, Lord, hindi na talaga to mauulit. Kasi, So, one and done, kumbaga. oo, parang ganun. Inubos mo pa yung kanin na yun? Inubos namin. Dahil parang wala talaga. wala. Wala talaga. So, ang nangyari nun, parang nakita ko yung mga kapatid kong kumain, yung tatay ko, yung nanay ko. And parang, wala talaga, parang sabi ko lang na, ang hirap. Pero, ayun, parang yun yung naging motivation ko. Dahil sa disiplina at determinasyon ni Sisi, nagbago ang takbo ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Masaya ako na share ko yung blessings na meron ako. And dati pa naman goal ko talaga na mabigyan sila ng kung ano yung deserve nila. Siyempre, to pay back na rin sa parents ko. And ayun, nakapag-pundar kami ng bahay and inuunti-unti ko lang talaga yung mga kailangan. Dahil nakakain na ng talaba, may lakas na tayo para maglaro. Straight lang. Ay, mali. Subok lang, biheros. Hehe, idol, paturo naman ng volleyball. Lock mo lang. Lock. Lock. Wala na, hindi na. Hanggang dyan na yan. So, papapunta po sa inyo yung bola, since right hand yung parang forte natin. Ito, kung papunta dito yung bola, side. So, pagkabila naman, side. Basta, nagigitna natin yung bola. Kailangan malapit yung dalawang... Ano ba? Hindi naman. Hindi naman po. Kailangan lang nakalock. Kailangan nakaganyan. Apo. Depende po kasi din sa... Ito, tingnan mo. Ako hanggang dyan lang yan. dahil ko mga Feel ko dito sa ano mo. Yan. Dahil medyo... Let's see if I can volley this ball, biheros. Game. At syempre, opportunity ko na itong matuto kung paano mag-spike from one of the best spikers in the country. Hampasan tayo with Sisi mamaya, biheros. Minsan lang tayo magkaroon ng hindi lang celebrity guest, pati professional athlete. Buti na lang marami natutunan sa akin si Sisi, no? Ang mga pangarap ni Sisi, sing taas ng mga bundok sa bayan ng Toledo. Isa na rito ang Mount Tagaytay na tsinatsagang akyatin ng mga turista. Padong diri mas nindot jud nga maglakaw mo kay makita ninyo nga ang kanindot sa view. Makahanggap kang mga presko nga hangin, makita nimo ang sunset, dagat, ug
tibok palibot. Bakit sa tuktok ng bundok, makikita ang ilang farm animals na inaalagaan dito. Kung mapagod sa trekking, don't worry biheros. May mga kabayo rin na pwede rin itong sakyan. Pagkadating sa tuktok ng Mount Tagaytay, makikita ang 360 panoramic view ng buong Toledo. Alin na mo sa Mount Tagaytay. Isa sa mga dinadayo rito sa Cebu, ang trademark nilang mga lechon. Pero sa isang kainan sa bayan ng Mandaue, ang pinipilahan, laman loob ng baboy. At para mas sumarap ang kanilang paninda, may special ingredient daw sila. Nilalagyan nila ito ng kape. Nakadisplay ang mga laman loob na available for the day. Pipili lang kung ano ang gusto nyo. At saka ito ipiprito sa inyo mismong harapan. Bestseller dito ang tumbong o buwitan ng baboy. Pwede itong ipaluto para maging crispy o juicy. Para masiguradong malinis ang kanilang tinda, hinuhugasan ng mga ito ng 6 na beses. Pakukuluan, hugasan ulit, at saka imamarinate ng ilang oras para magkalasa. Ayon sa may-ari na si Nanay Delfa, may mabisang sangkap daw silang ginagamit. Nilagyan namin ng coffee po. Natutunan ko po yung paglagay ng kape po, yung sa papa ko po. Yung mga laman loob ng baboy, nilagyan ng kape para tanggal po, ang lansa at saka yung amoy. Don't worry, biheros, hindi naman daw naglalasa ang kape pagkaluto ng mga laman loob. Maging ang volleyball star na si Cici Rondina, paborito raw kumain dito. Pamili ka lang, ma'am. Ang sani? Kana siya, tumpong large and this. Lagi kami dito ni Papa pag lunch. Ito yung lagi ino-order niya. Anay bulaklak. Oo, bulaklak. 17 years na silang nagtitinda. Amazing. Tungal. Gutom na ni. So, mas masarap siya guys kung kinakamay. The best daw kainin ng mga laman loob na ito with puso o yung kanin na nakabalot sa dahon ng niyog. Kasi dati guys, ano lang to, yung sa baba lang talaga, nagpa-renovate sila ate kasi dinudumog talaga sila ng mga tao tuwing 12 p.m. So, every lunchtime sila. Isa sa mga rason ba't sila dinudumog talaga dito ng mga kumakain dahil dito sa sauce nila. Ang tawag kasi sa amin, suka and patis. So, iba yun pag sa Manila. So, toyo tsaka suka. Ganon. So, parang may sangkap sila dito sa suka nila na parang binabalikan talaga ng mga tao. Kasi ito yung nagpapasarap talaga sa binebenta nila. Nagugutom na ako. So guys, ito yung sauce niya. Oh, di ba? Ganito ako kumakain ng tungol. So, kuha ng puso. Bulaklak to. Ang sarap. Same pa rin. Hindi nagbabago. Kasi tinanong ko paano nila nami-maintain yung luto nila. Pero sabi niya, masasanay na lang sila nagluluto everyday. Pero masarap talaga siya. Bibisita tayo sa palengke sa bayan ng Toledo, biheros. May isdang OA. Buong isda na binuro. At makukulay na sausawan na pwedeng i-partner sa kahit anong pagkain. Sa ating pag-iikot, agaw pansin ang hilera ng makukulay na tinda sa tindahang ito. Ito ang pambatong produkto ni Nanay Marites na 19 years nang nagtitinda sa palengke ng Toledo. Ito yung medyo fascinated ako, ma'am. Itong mga dried fishes na to. Ano po yan? Sa amin tinatawag itong tagnipis. Taglipis. Tagnipis. Tagnipis. O, manipis na kasi. Manipis. Budo ang tawag nila rito. Parang tuyo lang din ito, biheros. Ang kaiban lang ay OA ang dami ng asin sa taas nito dahil hindi ito pinapagpag. Hindi naman kasi ito kailangan ibalot, kaya ibinibenta ito rito na may asin-asin pa. Masarap siya sa inihaw, tapos isawsa mo sa suka at saka yung may sili na mahanghang. Ganun. Meron din sila ritong tinabal o fermented fish.
Ibinababad lang talaga sa asin. Ano yan? Anong perfect dyan? Iihawin po ba o i-deep fry? Paano po Depende sa lulutuin? inyo. Kung gusto nyong ihawin lang, so huhugasan nyo ng mabuti. Pero wala na pong ano yan, laman loob. Wala na. Nalinis na po yan. Malinis na talaga yan. Pero ang star of the show, itong makukulay na tila ba sausawan. Ang tawag nila rito, ginamos. Ito kasi yung karaniwang ginagamit namin sa pang-araw-araw. Apo. At sa amin tinatawag na yung abrigana. Abrigana? Abrigana. Yung Pampagana? pampagana. Ito po ba yung nauubos nyo every week? Oo. Nauubos din yan. Malalakas kumakain Malakas ng yan. Cebuana. Para ipakita kung paano ba kainin ang ginamos. Like a local. May makakasama tayong isang Cebuana. Pride at treasure ng Cebu, Miss Universe Philippines 2021, Beatrice Luigi Gomez. So yung ginamos is bulinaw siya. Para Bulinaw. siyang yung dilis. Dilis. Yung mga maliliit na fish. Yung paling tawag doon sa... In Bisaya, bulinaw siya. Bulinaw. Okay. Tapos para siyang piniferment. Well, sa bahay, ginagawa ko talaga siyang condiment. So, Okay. pinipair ko siya with anything. Rice or mga deep fried na food. Okay. Pero, ginagawa ko rin siyang snack. So, pag ginagawa ko siyang snack, best paired with saging. Saba. Yes. Hinahaluan daw ito ni Bea ng konting asin, kalamansi at sili. Parang ng fish. Okay. Sobrang nostalgic ng taste. Brings back memories. Ano yung naalala mo kapag kumakain ka ng bagoong? Childhood. Childhood memories. Yung lola ko, every afternoon, naghahanda siya ng saging. Magagather kami magpipinsan. Tapos, yun, uubusin namin yung saging. Ididip lang namin sa Ginamos. ginamos. Kung gusto niyo naman ng extra kick, may isang klase ng ginamos na palaban sa anghang, ang spicy tugnos. Kamay pa lang. Bango. Oo nga. Ito si... Andun yung sipa niya. Yeah. Yung nangibabaw yung sipa ng sile. Yung pinakurat na suka. Parang ganon. Ako, bagoong pa rin. Winner para sa akin. Ako, ito, dahil medyo on the pinakurat side yung lasa niya, pati masarap yung anghang. Tinaguriang Copper City ang Toledo dahil sa mga mineral na nakabaon sa lupa nito. Pero bukod sa copper, may tinatago pa raw dito ang kayamanan. Sasamahan tayo ng Cebuana Pride and Beauty na si Bea Gomez sa pagtuklas ng Hidden Treasures of Toledo City. Medyo mahaba raw ang kailangan lakbayin ni Bea. Para makalarga, kailangan munang sumakay ng jeep. So mga biyahero, andito tayo ngayon sa Toledo, Cebu, kung saan masusubukan natin. Ako, first time ko, matatry itong top load. Ito yung sasakyan natin papuntang Malubog Lake and River. So very excited ako this morning. Dito sa Toledo, nakagawa ng ibang mag-top load o sumakay sa taas ng jeep sa tuwing punuan ng mga biyahe, lalo na tuwing umaga at hapon. Nire-request din daw ito kung minsan ng mga turista just to experience the fun of it. Tip lang sa mga biyahero natin kung gusto nyong mag-top load, gusto nyong matry ito, mag-ingat lang sa mga puno kagaya nun. Aabot ng 30 hanggang 45 minutes ang biyahe mula Palengke hanggang Barangay Kasoy, kung nasaan ang Malubog Lake. Ayan, narating na natin yung tuktok ng hill kung saan makikita natin yung best view ng Malubog Lake. Ganda ng view, di ba? Nasa taas pa rin po tayo ng jeep. Safe naman po sumakay dito. Pagkababa ng jeep, wala nang trek na kailangan gawin, biyeros. Man-made ang Malubog Lake na ginawa noon para mag-supply ng tubig sa mga minahan na malapit dito. Sa lawang ito, may mga pumapasadang bangka araw-araw. Nasa kabilang dulo kasi ng lake ang pinapasukang paaralan at trabaho ng ilang residente na galing sa kabilang bahagi. At balita ko, may falls din daw sa bahaging ito. Asa biyahera, G agad itong si Bea. So mga ilang steps lang galing sa paanan ng falls, may viewing deck dito.
Yan. Sobrang ganda, di ba? Hindi siya yung usual falls na pinupuntahan dito sa Cebu kasi mababaw siya. Tapos yung source ng water is galing siya sa mining. So hindi ideal na mag-swimming sa tubig na galing sa mining. So ang Toledo kasi is gateway siya sa maraming lugar dito sa Cebu. Why not mag-stop over na kayo sa magagandang tourist spots dito bago nyo i-explore yung ibang tourist spots sa Cebu. May view ka ng mga bundok, may falls ka, meron kang lake. As someone who is from Cebu, talagang na-surprise ako na meron ganito sa Toledo. Mga biyahero, kung papasyal kayo ng Toledo, mag-ingat sa lugar na ito dahil marami na raw ang naligaw dito. Sa loob kasi ng pasyalan, matatagpuan ang isang maze. Biyaheros, anong gagawin nyo kung maiwan kayong mag-isa sa loob ng maze na ito? Kung maiwan ako sa loob ng maze, syempre matatakot ako. Magstay na lang kasi hindi alam yung papalabas. Confused. Tatakot, syempre. May pagkabahat excited. Kung ako ang tatanungin, it looks like an opportunity for a challenge, Biyeheros. Naglaan tayo dito sa isang maze sa Toledo. Okay? So, subukan na natin. G. Alam mo, because I'm a science guy, galing tayo sa AHA. Chinek ko muna yung araw. 10:30 in the morning, so alam ko kung saan yung araw. Tapos nun, chinek ko din yung weather. So, dahil sa weather, alam ko yung daanan ng hangin, no? Southeastern winds. Tapos nun, chinek ko din yung kung anong klaseng plants to. Hindi ko na lang sasabihin, no? Pero alam ko itong klaseng plants na to. At they grow specifically towards a certain direction. So, ang daming mga factors that I considered para lang alam ko na hindi ko nagamit lahat yon para lang mahanap ko yung daanan. Habang nasa kaligitnaan kasi ako ng maze, may napagtanto ako. Kinakapa ko kasi sa kamay ko eh. Usually pag labyrinth kasi or maze, di ba, parang you have option B, or option A, or option B, or option A, B, or C. Tapos nun, sasanga-sanga nila ng mga options. Ito parang one way. Parang sense of security na yung buhay ko one direction lang. Sa gitna ng maze, makikita ang imahen ni na Mama Mary at Baby Jesus. Nakatayo kasi ang maze na ito sa tabi ng isang chapel dito sa Toledo. Hindi lang sa hamon ng paglabas sa maze tayo mapapasubo. Challenge accepted din, pati sa pagpalo ng bola. Ang magtuturo sa akin, walang iba kundi ang Tubong Cebu at isa sa best volleyball spikers in the country, si Cici Rondina. Bago matutong pumalo, kailangan ko munang pag-aralan kung paano mag-set. Ang tinuro sa akin dati is parang mag-perform ka lang ng heart. Heart? Dito sa loob. Hindi. Ito. Sorry. Mukhang heart lang, ganyan. Yan. So, syempre, pagka ganito mo, So, yan. Okay. Game face on na ang biyaherong ito! Yan. Kayo po. Oh, yan. Mas magaling ka pa nga po sa akin. Parang ready na akong magampasa. Time to spike that ball! Tapos pagkakita mo sa taas, pwede mo nang palubo. Sige nga, try po natin. Oh! Ganon pumalo. Para patunayang hindi tsamba, isa pa nga. 1, 2, 3, go. Wow! Pwede! Okay, last. okay. Kailangan perfect execution. Kailangan mataas yung salon. Matimingan mo. Pumalo ka sa ibabaw. Pag nakita mo na sa ibabaw, paluin mo na mabilis. Okay. Ready, set, go! May na-discover kaming hidden gem. Isang bakasyonan sa gitna ng bundok.
Ang munting cabin na ito, matatagpuan lang naman 700 meters above sea level. Pero hindi ito pahirapan puntahan ha, dahil kayang-kaya ito marating ng mga sasakyan. Nakita niyo naman, 360-degree view of mountains. Ito, bumababa na yung araw sa atin. Medyo malayo-layo din mula sa syudad, no? I think inabot din kami ng parang 2 hours yata. Although, sometimes, it's really the journey rin, di ba? Because left and right, you're gonna be passing through really nice, range of mountains. For me, I'm a mountain man. I really dig this place. This is a perfect, relaxing setting for me. Mga biyahero o mga tubong Cebu mismo, namangha sa tagline na yaman ng bayan ng Toledo. Kayamanang hindi lang dahil sa mga mahuhukay na mineral, kundi kayamanan sa ganda nitong natural. Kakaiba, pero masasarap na pagkain. At panalo mga tanawin. Ito ang mga hidden gem ng Toledo, Cebu.